Hello. Hello. Hi. Hi, Papa Jack. Good morning. It was nice talking to you again. Good morning. Morning po. Second time mo? Yes, Second time. What's your name? Bell. How do you spell the bell? Belle. Eh na naman tayo sa mga letrang walang natulong. Kahit tanggalin mo yung L tsaka isa dulo, wala namang mangyayari dyan eh. Bell pa rin yan eh. Hi Bell, good morning. Ilan taong ka Good na? 28 po. 28. You're calling from what part of the world? Pasay City po. Pasay City. You're very near my place. Oh, Yes. malapit ka lang dito. Mm-mm. Hi Belle, good morning. In my record, it shows that this is your second time. Sorry? In my record, it shows that this is your second time. Yes po. Anyways, anong Bali, ginagawa? 2 months ago lang yung last na talk natin. Okay. I might not remember, so Yeah. you have to forgive me. Anyways, si Belle ay 28. Anong ginagawa sa buhay ni Belle? Admin assistant po ako sa isang engineering company. Admin assistant sa isang engineering company. Okay. Yeah. Alright. And, may asawa ka na? Soon to be. Okay. So Actually, Papa Jack, connected yung first call ko before sa ngayon. I might not remember. Yes. Alright. Pero, Mm. pero siguro, papaalala. Baka pag medyo nagkaroon ka ng hint sa kwento ko. Hayaan mo na. Ayoko na alalahanin din. Charot lang. Okay. Ayun. What can I do for you, Belle? Ano ba? Ano ba sisimulan? So, yun nga, yung unang call ko sa'yo is I'm having problem with my partner. Kasi nga 8 years na kami, then wala siyang balak. Hindi naman sa walang balak, pero wala pa siya, akala ko wala siyang balak to get married. And then nanghihingi siya ng baby and all. Ha? Bakit siya nanghihingi ng baby? Hindi siya manghihingi ng baby. Gagawa kayo ng baby. Bakit niya hihingiin yan? Ano ba klase yan? Talaga, papadalan ko ng video yan. Ay, wag pala. Hindi ganun. So, ayun nga. Sa madaling sabi, gusto na niya magkaanak kayo. Yes. Okay. And then, ayun nga. So, inopen ko yun sa'yo before. I don't know kung... Basta, pinig ko, di mo na maalala kasi ano pa yun. Okay. Inopen ko yun sa'yo and then, basta ang sabi mo lang sa akin, ano yun? Tacticians yung mga lalaki. And Wait lang. Ano yun? Ano sabi ko? Tacticians? Tama ba ako? If I'm not wrong? Yes, generally, men are tacticians, yeah. Yes. Okay, but anong context nun? It has to be in a context. Nung alin? Po. Hindi, bakit? Well, probably I said that, pero anong context nun? Ano bang ginagawa ng jowa mo? Ano po siya sa immigration? Ano siya sa immigration? Immigration officer po siya. Siya ba yung nagsabi sa akin, saan punta mo, sir? Siya ba yung ganon doon? Baka. Kasi nung nakaraan, ganon eh. Saan punta mo, sir? Sabi ko, ano po, sir? South Korea po ngayon. Ingat, sir, ingat. Ganon. Baka nga siya yun. Okay. Ayun po, Papa Jack. So, kasi akala ko wala siyang balak na to get married and all kasi 8 years na kami. And then parang di ko siya nakikitaan ng plans or whatever, ganon. And then, nung 19, nag-Cebu kami hanggang 23. Okay. Nag-Cebu kami hanggang 23. Tapos, doon, nag-propose naman siya doon. Nag-propose? Yes. Naku. Nag-propose siya. I said yes. Ayan.
So, ayun, parang pinangunahan ko lang pala yung tawag na yun nung December. Pero, ayun nga. Pero, hindi yan yung pinaka-point ko, Papa Jack, na to update. Hindi naman sa ina-update lang kita. May problem talaga ako. Regarding Okay. with his family naman. Teka lang, naka-loudspeaker ka ba? Ako po? Oo. Hindi Ah, po. hindi. Oh, sige. So you're having a problem with his family, tama? Pero before kasi, Papa Jack, wala talagang problema sa family niya. Not until itong sister-in-law niya. Nabanggit ko rin yun sa una kong call Mhm. na yung sister-in-law niya nga parang binabackstab ako. Ano Nung yan? una wala. Ano yan? Paano? Nung yung binabackstab ako nung sister-in-law niya. Paano binabackstab? Anong sinasabi niya sa'yo that you consider na pambabackstab? Ayun nga po, Papa Jack. Kasi currently living alone na ako ngayon. Mm. Dati kasi magkasama kami sa bahay nila. Nakatira ka sa kanila. Okay. So, parang 1 year lang yata ako nag-stay dun. Ba't ka umalis doon? Ganito, Belle, you have to consider that this is the first time I'm hearing your story. Yes, Wag mo muna lagyan ng reference na nasabi mo last time kasi hindi ko na maalala yan. okay po. Okay. So you were living dun sa bahay nila. Ba't ka umalis dun? Dahil dun sa ano niya, sa sister-in-law niya actually. Ano na? Sa sister-in-law niya po. Okay. So yun ang dahilan kung bakit ka umalis sa bahay nila. Wala akong problema talaga sa pinaka-primary na family niya. Ano ang ayaw sa'yo ng sister-in-law? Hindi ko papadyak alam. Basta Hindi. bigla na lang wala. No. You must have a clue. Imposibleng clueless ka. Ano kasi papadyak close kami noon nung una-una. Tapos biglang malaman lamang ko, na nung bumukod ako sa parents ko, sa mami ko, nagkondo ako. Tapos yung pinagkwentuhan niya, nagkwento sa akin na sabi niya, alam mo ba kung ano pinagsasabi sa inyo ate girl, ganyan-ganyan, na kaysa nagkondo-kondo ka daw, baka daw di mo kayanin, baka daw tinutulungan ka daw ng partner mo. Okay. So parang sinasabi nila na baka yung lifestyle mo ay yun ang implication nun di ba? Yung lifestyle mo ay parang funded by your jowa, parang ganon. Ganun daw. Na bakit pa daw ako nagkondo-kondo, baka daw di ko daw kayanin. Ganon. Ba't siya apektado? Kung sakali man, ba't siya apektado? Ano po? Kung sakali man, halimbawa totoo, alam ko, sabi mo naman di totoo, di ba? Pero kung sakali man totoo, ngayon, di man niya pera yun. Yun nga, Papa Jack, yung pinupoint ko. Sinabi ko yun. Noong una, hindi ako naniniwala yung sa friend namin na pinagkwentuhan niya. Dikit mo nga yung labi mo. Ma'am, idikit mo yung labi mo sa telephone. Eto po, okay na? Ayan, Okay. Noong una, hindi ka naniniwala. Bakit? Dahil Papa Jack, parang business lang sa akin kumbaga. Kasi nakilala ko siya, close kami, para kami magkapatid. Since asawa niya yung kapatid ng partner ko. So, ganun din yung trato ko sa kanya. Kung paano yung trato ko dun sa mga kapatid ng partner ko, same dun sa kanya din. Mas more pa nga yun sa kanya. Kasi nga, sabi ko, same lang kami. Kumbaga sa level ba sa isang bahay, isa lang kami ng tinutungtungan na stage. Ganun. Kasi parehas naman kaming in-laws kumbaga ganun. And then... kumbaga, parehas kayong, sorry for the term, pero sampid. Yung tawag nila Sabi ko nga po, hindi ako naniwala at first. Then parang napapansin ko na nung sa bahay, nung nandun ako sa bahay, lalo na pag off ko. Before, lagi siyang, ate may niluto ako, kain ka na. Ate, mas matanda ka. Yes po, panganay po kasi yung partner ko. Okay. Mas matanda talaga ako sa kanilang magkakapatid din. Okay. So, sabi niya, ate, kain ka na. Ate, ganito. Ate, may ganito. Ganyan. Puro siya may ate ganito. Tapos, pag may problema sila nung asawa niya,
takbo niya, ate, si ganit, ate, si brother-in-law, ganito, ganyan, ganyan, ganito, ganyan. So, sa akin siya tumatakbo. Akala ko at first, okay siya sa akin, very open siya, ganito. Tapos, malaman-laman ko na may mga ganun na pala siyang sinasabi sa akin na, Pero ayun, pero close kayo. close kami, Papa Jack, kasi very close talaga Hindi kami. kaya dahil komportable lang siya kaya ganun siya magsalita? Hindi, Papa Jack, walang problema sa akin kung paano siya kung paano siya makipag-usap sa akin eh. Parang nung nagkaroon kasi eto Papa Jack, medyo maguguluhan ka lang. Pero, Hindi niyo ako kayang guluhin. Oh, wag niyo sasabihin sa akin yan. Sige, sorry. Sorry. Kayabangan ng papa. Oh, sige, ano yun? Oh. Kasi yung pinsan niya, yung pinsan ng partner ko, naghiwalay sila ng asawa niya. Okay. Bali, 4 kasi kami, Papa Jack, na magkaka-close. Si sister-in-law, tapos yung dalawang asawa ng pinsan. Kumbaga, yung mga joiners. Kami yung mga joiners dun sa family. So, 4 kami. Okay. And then, naghiwalay kasi yung isa doon. Tapos, nagkaroon daw na parang cheating issue, ganito. Tapos, parang siya, ang inano niya, nag-side siya dun sa pinsan nung partner ko. Which is, ako naman, Papa Jack, ayoko din naman ng cheating. Ayoko din ng ano. Pero ang akin lang kasi, asawa yun. Tapos nagkabalikan yung mag-asawa. Hindi. Anong pakialam mo kung nag-side siya doon? Desisyon niya yun eh. Yun nga, Papa Jack, wala akong pakialam doon. Ang akin lang, bigla siyang hindi niya na ako pinapansin sa bahay. Ganon. Tapos parang lahat ng kilos ko sa bahay, ire-report niya dun sa mami ng partner. Si ate ganito. Si ate na Paano mo ganito. naman alam na nire-report ka? Kasi Papa Jack, nag-away sila nung kapatid ng partner ko. Diba asawa sa kapatid ng partner ko? Nag-away sila. So naghiwalay. Tapos parang nagalit sa kanya yung mother-in-law. Yung mother-in-law ko, soon to be, ganun. Nag-aalit sa kanya. So, itong si mother-in-law naman, doon ko lang na-confirm na, okay, totoo nga pala yung sinasabi nito ni friend sa akin na kung ano-ano palang sinasabi niya behind my back. Na, alam mo ba kung ano pinagsasabi sa'yo niyan? Sabi ng mother-in-law? Si mother-in-law po ang nagsabi sa akin. So, ibig sabihin, yung mother-in-law mo, marami rin alam na sinasabi tungkol sa'yo na hindi mo pa malalaman kung sila nag-away. Opo. May ugali din. Meron din. Sige. Hindi, kasi mali yun eh. Ibig sabihin, di ba? Kung eksakto yung kwento mo, hindi tama yun, Ibig sabihin, kung hindi pa sila nag-away, hahayaan niyang may sinasabi tungkol sa'yo, hindi niya babalansehin? Ang ginawa niya, Papa Jack, pinapagsabihan niya. Though nakita ko kasi sa chat yun, Papa Jack. Sa chat niya kasi pinakita eh. So may proof. Pinagsabihan niya po si sister-in-law na sabi niya, hayaan mo na lang na, ganyan kasi ganito. Ang akin lang, ang pinupunto ko, hindi para sabihin sa'yo na, ang dami sinasabi niya tungkol sa'yo, mali yun. Pag, alam mo, ang dalawang tao, pag okay tayo, may mga secret tayo pag-uusapan. Pag nag-away tayo, hindi mo dapat ilabas yan. Kasi, di ba, sinabi sa'yo yan in the confidence and confines of the relationship given the time. Di ba pwedeng, walang ganon. Kaya yung mga naglalabas na may screenshot, di ako believe sa mga yan. Nung magkaulo lang kayong dalawa, lahat ng sikreto, alam niyo, pag naghiwalay kayo, ibubus ka nyo. Ayun. Tapos, hindi, ayun nga. Doon ko lang na-confirm. Sabi ko, okay. Kaya pala siya gano'n na very aloof na siya sa akin. Ano bang yung sinabi sa'yo tungkol sa kondo-kondo? Di ba nakatira ka pa naman doon nun? Hindi pa dyan kasi nag-condo ako for a while. Parang 6 months. And then, bakit ka naman nag-condo nun? Ano naman nakain mo? Gusto ko lang kasi that time kasi parang na ako. Ilan taon na ba ako? 25 na yata. Parang gusto ko na mabuhay mag-isa.
Teka lang, may nakabukas Test bang ko lang. may nakabukas bang TikTok live diyan? Alam mo nagdodoble yung boses mo. Wala po, Papa Jack. Nagdodoble, no? Parang may kausap akong pangalawang tao eh. Wala naman po. Sige. O tapos, Ayun. Mm. Yung first na kondo ko, Papa Jack, yung parang nag-decide ako sabi ko kasi si mama parang masyado po kasing mahigpit si mama, and I totally get it, lalo na pag babae ka. Mahigpit talaga sa'yo yung parents mo. So parang ako, ang rules kasi ni mama, my house, my rules. Kung ayaw mo sa rules ko, umalis ka. Pero nagpaalam naman po ako na maayos. Nagpaalam naman po ako na maayos sa mami ko. Sabi ko, ano na ako, bubukod na ako. And okay naman siya. Sabi niya, okay, sige, ikaw bahala. Pero ganyan, ganito. May mga rules pa rin siya na kailangan kong pumunta every weekend sa kanya. Ganon. And okay naman sa akin yun. And then, while nagkukondo ako, si partner, nagkaroon siya ng infection sa lalamunan. So, kailangan siyang operahan. Then, kailangan ko siyang alagaan. Napagod ako na pabalik-balik ako. Teka lang ate, naano ko na, didistract ako sa nagdodobleng boses mo. Wait po. Naka-record ba to sa phone mo? Hindi po. Ba't nagdodoble? Ito po, okay na? Anong ginawa mo? Linapit ko lang po yung bibig ko. Yung bang bibig mo may sariling echo, gano'n? May equalizer yung uso mo, gano'n? Hindi pa ba dyan? Wala. Hindi ka naka-loudspeaker? Hindi po. Hindi ka nanonood ng live? Hindi din po. Sige. Ngayon, tuloy mo na yung kwento mo. Tapos? Ayun po. So, pagkatapos ng salalamunan ni partner, yung na-injury naman siya sa basketball. Then, parang ako, Papa Jack, nagpagod ako yung pabalik-balik na pupunta sa kondo ko, kuha ng gamit, tapos babalik sa kanila para alagaan siya. Tapos, napagod ako ng ganon. So, siya na mismo, si partner na mismo nagsabi na, baka pwedeng dito ka na lang sa bahay. And yan yung pinakamaling desisyon na nagawa ko, na umuo ako sa kanya. Na tumira ako dun sa kanila. And then, ayun nga, tapos, parang may one time, Papa Jack, si sister-in-law, di ba sasabi ko sa'yo na close kami before. Kasama ko yung mga ibang pinsan ni partner, tapos siya, kukwentuhan kami, ganyan-ganyan, na topic na kung gano'n nakatagal, o ba't di pa daw nagpapakasal, ganyan-ganon. Tapos, bigla siya nag-blur. Bigla siya nag-blur? Hindi. Parang biglang nag-blurt out yung sabi niya, baka pakasalan yan. Gumanon siya. So, sabi ko, napatingin ako sa kanya, napaside eye ako sa kanya, na parang, ano problema nito? Parang ako, gumanon ako, anong problema nito? Pero sabi ko, wala pa sa ngayon, kasi wala pa naman kaming ipon, wala pa kaming wait lang, balak. inuunsulta ka ba? O baka mamaya, komportable lang. Baka naman wala lang sa kanya yun. Yun nga, Papa Jack. Tapos, parang, basta yun na, yung hindi niya na ako pinapansin sa bahay, lahat ng kilos ko, sinusumbong niya na. Ni pagkain ko ng tinapay, sinabi niya sa kapatid nung paano mo isusumbong yung kumakain ng tinapay? Interesting yan, paano? Hindi, gusto ko matutunan. Wait lang! Gusto ko matutunan yan. Paano ko sisiraan yung isang tao nang kumakain lang ng tinapay? Paano yon? Paano ka? Kasi magaling yan, ha? Magaling, ha? Paano yon? Kasi ganito, Papa Jack. Si partner kasi, that time, ang schedule ng work niya is mid-flight siya. Naka-schedule. So, ako naman, ang uwi ko that time is 7. So, hinihintay ko muna siya makapasok bago ako makatulog. So, pinaghahandaan ko siya ng food. Sabi ko sa kanya, hindi na kita mapagluluto. Sabi ko, pabauna na lang kita ng sandwich. Sabi niya, sige. So, kinuha ko yung tinapay. Tapos, maya-maya, bigla siyang bumaba, si sister-in-law. Tapos, biglang sinabi sa akin, sabi niya, ate kay, sa kapatid yan ni partner mo. Ganyan-ganyan. Sa jowa niya? Hindi sa jowa niya. Sa isa pang kapatid, 3 kasi sila. Sabi niya, ate saan mo yan? Kapatid ibig sabihin, hindi sa'yo. Ba't mo nga naman kasi kukunin? Hindi naman sa'yo. Hindi, Papa Jack, wait lang kasi. Tapos sabi niya,
Kasi yung pagkain sa kanila, sinabihan ako na lahat ng pagkain na nandito, lahat to para sa atin. So wala akong alam kung kanino at kung ano yon. Ang alam ko lang, hindi naman ako kakain, si partner naman. Mm. So confident ako na kumuha ng pagkain doon. Mm. Ano ba yung Kanya tinapay kasi na yan? Ano ba yung pandiregla ba yan? Ano yan? Putok? sliced bread lang. Ha? Sliced bread. Okay. Oh. Sabi niya, Mm. sabi niya, ate kay ano yan ganyan. Mm. Magpaalam ka muna bago mo kunin kasi nagagalit yun sa partner, sa asawa niya daw. Oh, baka mapagbintangan sila. Oh, tapos, Di ako naman, sabi ko, ay ganun ba? Sige, sabihan ko si Danjo magpaalam. Siya na magsabi. Huwag mong banggitin yung pangalan. Nabanggit mo ha? Oo. Tapos, Sige, sabihin ko si partner na ganyan, na siya na magpaalam dun kay sister niya. Tapos, biglang sabi niya, okay, gumanon lang siya sa akin. Niya, okay. Hindi sinabi ko kay partner, sabi ko, magpaalam ka daw kasi nagalit daw si ganito. Di sabi naman ni partner, ba't ako magpapaalam sa kanya? Kuya niya ako. Kung bilang ko pa siya ng 6 na ganyan. May kaya, 6. Oh, pak. Gumanon siya sa akin. Diba? Sabi ko, magpaalam ka na lang. Kasi baka mamaya sila mapagbintangan. Sige, gano'n naman ang ano ko, Papa Jack. Di, sabi niya, di chinat niya. Sabi naman nung kapatid niya, go lang, kuya. Sabi niya, para naman sa lahat yan eh. Tapos, yung pala, ganun din si sister niya. Di ba, nag-away-away. Nag-open din sa akin si sister niya nung partner ko. Sabi niya, yun nga ate, pati yung sa tinapay, sinumbong ka niya sa akin. So, parang ako, sabi niya, parang ako ate, nagtataka ako noon, bakit niya pa sinabi sa akin, itinapay lang naman yun. Para naman sa lahat yun. So, sabi ko, doon ka na talaga lahat na Papa Jack. And then, biglang, eto lang, nung December lang, parang December 19 yun. December 19. Kasama ko yung dalawang, paano ko ba sasabihin, joiners sa family. Nagkaroon kami ng parang Christmas party, yung maliit lang, na kami lang. Di ba nauso yung parang hulog-hulog ng gift? Ba't di nyo niyaya yung isa? Ayaw nyo na rin talaga, pati yung dalawa. Kasi Papa Jack, yun na din kung ano yung ginawa niya sa akin, ganun din yung ginawa niya dun sa dalawa. So, kumbaga, hindi nyo na niyaya, yung yun nga, Papa Jack, lahat ng conversation. Hindi naman yung tinatanong ko. Tinatanong ko lang, hindi nyo na nga niyaya. Hindi na, Papa Jack, kasi kumbaga inano na namin siya, inekit na namin. Pinatulan nyo na rin. Kasi, ang pinaka parang na-betray talaga kami, lahat ng conversation sa GC namin, in-screenshot niya, pinakita niya sa lahat. Kanino? Lalo na dun. Kanino? Sino ang mga taong interesado sa GC ninyo? Yung mga doon, mga mosang. Ha? Ano naman ang mapapala nila sa GC ninyo? Yun nga, Papa Jack, kasi nga di ba nag-iwalay nga yung mag-asawa. Tapos yung pinsan ng partner ko, nagkaroon ng girlfriend na bago. Tapos naging tropa-tropa ni sister-in-law yung bago. Chinismis. Okay. So chinismis niya doon. Ganyan, ganito yung mga pinagsasabi sa'yo, ganon. So parang, tapos, pinabla na talaga namin sa doon pa lang. Tapos, biglang, yun nga. Yun na, December, nagkaroon kami ng, November, October pala, na-aksidente yung kapatid nung, di ba, Papa Jack na-mention ko, naghiwalay sila. Yung sister-in-law tsaka yung asawa niya. Tapos, October, na-aksidente yung kapatid nung jowa mo. Aksidente siya. As in, malala talaga, 50-50 talaga. So, kamusta na ngayon? Okay na? Okay naman na, Papa. Buti naman, oo. So, si brother-in-law ko, di namin alam, may girlfriend na pala.
may bagong girlfriend na pala. Kasi pumunta sa ospital. So, ako ang kinausap, sabi niya, ate, ganyan, ganito. Sabi ko, paalam ka kay sabi ko, paalam ka kay mother-in-law. Sabi ko, gano'n, kung pwede kang dumalaw. Sabi ko, sa akin wala kang mapapala kasi sabit lang din ako eh. Hindi ako pwede mag-desisyon. Pero kung gusto mo talaga, paalam ka na maayos. Sabi niya, ayun nga ako pumunta doon. So, dalawa silang nandoon. Yung past saka yung present. Dalawa siyang nandun sa... magaling. Tapos, ayun nga, dalawa sila. So, parang, okay naman nung una si mother-in-law dun sa bagong... may anak ba sila noon nung past? Meron. Kaya... Tapos, okay naman si mother-in-law dun sa girlfriend. Wala. Nung una pa nga, sabi niya, sige lang, kausapin mo lang. Nandun pa ako. Kausapin kasi nakikinig sa'yo. Maya-maya, nung nakausap na tong si sister-in-law, siniraan na pala ng sister-in-law. Kasi sa kung ano-ano nang sinabi. Pero teka lang, huwag mo na ikwento yung part na yan. Wala kang kinalaman dyan. Tapos, sorry. So, ayun nga. So, na-aksidente, si sister-in-law ang nag-alaga. So, naitsapwera na si GF. So, biglang bumalik sila ng bata dun sa bahay ulit. Nagkabalikan. Opo, parang... Anong tawag mo doon? Bumalik eh. Hindi ba nagkabalikan? Ayan. Hindi ko kasi papadyak masabi. Ay, natin. Kwento nila yun. Hindi ka kasama doon. Tapos... Ayun nga. Basta bumalik sila dun sa bahay. Doon na nagstay yung mag-ina. Yung sister-in-law tsaka yung bata. Wala akong papadyak. Ang ko lang, pati galaw ko, inaano niya. Lahat ng galaw ko. As in, kada bukas ko ng pinto ng kwarto namin. Paano? Paano kada galaw? Susundan niya ako kahit saan ako magpunta dun sa bahay. Paano susundan? Hanggang kubeta, ganon? Papadyak. Hindi naman hanggang loob. Pero... hanggang kubeta, ihi ka ba? Nakabantay siya dun sa may, nakabantay siya dun sa may dining. Tapos, parang, ang pinaka, ako, noong December din to, na parang pumitik talaga ako sa kanya. Naglaba kasi ako ng damit ng Hindi kita gano'n marinig. Effortan mo yung boses mo kasi parang 4 kayong kausap ko. Ay, sorry. Ayan. Parang nung December 3, nanganak yung ate ko. Buti na lang nanganak yung ate ko. So, may reason na para umalis dun sa bahay nila. Okay. Kasi, naglaba ako nun ng sabi nung partner ko, sabi niya, labahan mo naman yung panlaro ko na damit kasi may basketball nga daw siya. Ganun. Sabi ko, okay. So, nilaban ko, Papa Jack. Tapos, kasi nga aalis nga ako. Paano ba? Yung electric fan, tinapat ko siya sa electric fan para matuyo agad. Kasi dry fit lang naman yun. Para gusto ko sana pag alis ko, hindi na nakasampay sa likod. Ang tanong, kanino yung electric fan? Sa buong bahay. Okay. Sige. Tapos, doon kami interesado eh. Baka mamaya may may-ari naman electric fan. Yung tinapay nga may may-ari eh. Electric fan pa kaya. Naliligo ako. Pagtapos ko maglaba, naliligo ako. Bigla siya pumatok. Sabi niya, ate, yung mga damit, sampay mo na lang sa labas kasi maaraw naman. Sabi niya, sayang yung kuryente. Nagdadalawang isip ako pumunta sa ate ko that time. Kasi sabi ni partner, wag ka na munang pumunta doon, sabay na lang tayo. Tapos, sabi ko, bigla na lang ako umalis, Papa Jack. Kasi bigla niya, electric fan lang, sasabihan mo ko na ang taas-taas sa kuryente. Sabi ko, parang nag-open ako dun sa, bigla kasing nag-notif sa partner ko na umalis ako ng bahay nila. Paano nag-notif? May ganon? May ganong application ngayon? Yes, Papa Jack. Ano yun? Anong application yan? Life 360. Ano ko na yan. May ganon pala, no? So, uso kasi Papa Jack yung parang nawala-wala yung mga tao. Tapos parang nag-partner. Ayun. So,
sa tracker, nakita niya, nag-notice. Umalis ako ng bahay. Sabi niya, saan ka Mm. pupunta? Dito nagsasabi. Sabi ko, pupuntahan ko si ate, doon na muna ako, ganyan-ganyan. Bakit di ka uuwi? Hindi ako uuwi. Bakit? Basta, sabi ko, basta nabuisit lang ako. Mga ganun ako. Hindi na kwento ko na sa kanya yung nangyari, ganyan-ganyan. So, siya din nainis din siya. Ang nainis lang ako sa partner ko, Papa Jack, bigla siyang sinumbong niya sa sa mami niya. Na, Mm. pagsabihan mo nga yung magaling mong manugang. Sabi, wag kaming pakialamanan. Pag ako napikon, gumanon siya. Sabi ko, dapat di mo na sinabi. Yung akin lang, nag-open up ako sa'yo, hindi para sabihin mo dun sa nanay mo. Mm. Ayun, tapos parang naiinis na siya doon. Tapos simula na doon, Papa Jack, parang lahat na ng galaw ko, parang nasusuffocate na ako sa bahay nila. Mm. Ayun, kaya nag-decide ako umalis. Mm. Nung una, pinipigilan ako ni partner. So ngayon, you're living on your own. Oh, kamusta kayo nung nanay? Okay naman kayo? Okay naman kami nung nanay niya. Mm. Tapos nga po, nung December nga, nagkaroon ng party doon sa condo ko. Mm. Since kakalipat ko nga lang din po, Sino nag-party? doon nag-part. Sa yung dalawang joiners, tapos ako, tapos may isa pang friend, tapos yung bagong girlfriend nung kapatid. Mm. So, ayun, parang biglang nag-shift yung parang Nakasan mo, ano yan? Nag-shift yung yung alin? yung nagalit sa akin yung kapatid niyang isa, yung babae, na bakit daw tinotropa-tropa ko yung girlfriend, ganyan-ganyan. Ang akin naman, Papa Jack, kaya ako siya pinapunta that time para makausap ko na, napigilan na nga yung kapatid nung partner ko. Hindi. Sinungaling ka sa part na yan. Hindi. Uy, Papa Jack, No. ito yun. Hindi mo kailangan invite sa party kung yan ang gusto mong gawin. Actually, No. That will not slide. Hindi mo ako pwedeng paniwalain na kaya mo pinapunta pagpa-party pero kakausapin mo. Patigilan mo ako. To begin with, that's not your business. Pangalawa, bakit sa party? Hindi mo lang i-PM. No, that's a lie. Don't lie to me. ayun, Papa Jack. Mm. Tapos, yun nga, nagalit niya yung kapatid. Pero, Kahit nung naman lang, sino eh. Kasi nanghihimasok na kasi dynamics ng family nun eh. You practically took a side. Mali ka doon sa part na yan. And that implies na may attitude ka din. Kasi ba't mo gagawin yun? Kasi Papa Jack sa akin nag-open yung girlfriend. Kahit na. That's their own family dynamics to fix. Hindi ka kasama doon sa part na yon. Ayun. Hayaan mo dapat sila. Why would you take a side? Sila nga yung magjowa nga, hindi masettle yung kanilang mga issues eh. Why would you take a side? Pinapagulo mo. Tapos sasabihin mo, pinapunta ko para makausap. Bakit? Ba't ka kailangan kausapin? Pinapunta mo yun kasi tinropa mo, yun lang yun. Wala nang iba. Pangingialam yun. Parte ka ng problema eh. Diba? Kasama ka sa problema ng household na yan. Imbis na makatulong ka para kasi inabot nyo yan, di ba? Yung pamilya magkakasundo naman yung magkakapatid na yan. Kayo yung mga dayo dyan, kung eksakto yung kwento mo, kayo yung mga joiner dyan, yung panggulo dyan. Ano ba tanong mo sa akin? Wala, Papa. Wala akong tanong, Papa Jack. Ano ba yan? Wala kang tanong? Hindi naman nakaka-challenge to. Wala akong masyadong tanong. Siguro, hingi na lang siguro ako ng insight. Kasi, Papa Jack, syempre, mabigat din naman sa akin. Alam mo, sa totoo lang, inaantay ko yung plot twist sa kwento mo na merong karapat-dapat na pag-awayan kayo nung bilas ang tawag dyan, di ba? Yung bilas mo, di ba? Wala naman kayong pinag-aawayan eh.
ewan ko Papa Jack na Hindi, no, 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 no. You cannot make me believe that this is one-way problem na siya lang yung may problema dito. You're a part of that. Hindi pa pwedeng wala kang kinalaman dyan. Halimbawa, di ba, maraming mga bagay. Ate, isampay mo na sa labas yung damit. Sayang yung, yung maaraw naman, sayang yung kuryente, electric fan. Wala na masama dun eh. May masama ba dun? Pinatay niya kasi, ang sabi ko pa kasi Papa Jack sa kanya, sabi ko, sige wait lang pagkatapos kong maligo. Ang ginawa niya, pinatay niya na agad. Di ba? Kasi hindi naman talaga tuyuan ng damit yung electric fan. Pero kasi Papa Jack, may yun. That's why yun na yung niya. Ang akin lang, nagsabi naman ako sa kanya that time. Sabi ko, Hindi yan ang kwento mo kanina, hindi ka nagsabi. Basta Papa Jack nagsabi ako. Nakita lang niya na hindi, maliliit na bagay lang to. Hindi natin kailangan pagtalunan yan. Di ba? Papa Jack, Ang sinasabi ko lang, mga maliliit na bagay that those are negligible things. Hindi na para maging party pa ng ko. Kayo na nga lang tong tumira sa pamamahay na yan, hindi na kayo ng jowa mo, di ba? Dapat to begin with, dapat di ka tumira doon. Yun eh. Tama ka sa part na yun eh. You are not supposed to reside there. Siguro yung every weekend nandun ka, pero yung doon ka titira as your residence, I think it worked against your interest. Tapos yan, alam mo, may ugali ka rin eh, Bel, sa totoo lang. Tinan mo, nagparty ka sa condo mo, hindi mo siya inimbita, di pinalala mo yung problema. Hindi Papa Jack, hindi na kami okay. 1 year na. Kahit na hindi kayo okay, sana hindi lang kayo nagparty. O sige, pagpalagay natin, nagparty kayo lang, with friends. Okay, karapatan mo naman yan, bahay mo yan. Ngayon, pag may family reunion na naandun yung mga kasama mo sa di awkward. Sa ibang pagkakataon, di ba? Ikaw mismo, tumulong ka sa paghahati ng pamilya. Kumbaga, kayo nung jowa mo eh. Kumbaga, nag-engage na kayo. You are supposed to be a part of what bonds the family. By doing what you did, di kasama ka sa naghihiwalay ng pamilya. Whether kahit sabihin mo na, wala akong intention dyan, di naman kami okay. Still, it gives the same effect. Pareho lang. Problema talaga yung tinapay talaga yung problema dyan eh. Yung nag-umpisa yan, yung sliced bread talaga na pahamak talaga yung sliced bread na yan eh. Yeah, Papa Jack, very petty lang yung mga issues ko. Pero ang akin kasi Papa Jack, parang nag-message kasi yung mother ni partner sa kanya na kesyo, bigyan daw ng respeto si ate girl, ganyan. Parang ang sinagot naman ni partner, bakit siya magbibigay ng respeto? Nirespeto naman na siya nung una kung ano-ano pang sinabi sa kanya. Blinak pa siya. Tapos parang biglang kung ano-ano na pala pinagsasabi din sa kabila, ganyan. Ang sa akin, Papa Jack, very genuine yung pakikisama ko sa kanya. Tapos biglang niya akong gaganunin. Dahil lang sa hindi ako nakikisali sa gulo ng pamilya. Anong hindi ka nakikisali? Nakikisali ka. Huwag mo sabihin hindi ka nakikisali. Papa Jack, hindi ako nakikisali. Ganito Look na. Alam mo kung saan ako naiinis sa kwento na to? There's no part of you that wants to help to fix this. Hindi ko naririnig sa'yo to. This will become your family. Engaged na kayo ng jowa mo. You are going to soon to be husband and wife. Parang wala kang intention na maayos to. You bask. Diba? You are trying to bask in the case that's happening. That's not okay. You're basking in the chaos na nangyayari sa family niya. Palimbawa yan, yung partner ko nga po eh. Yung nanay niya, sinasagot-sagot niya ng ganito eh. Di ba? Parang gano'n, di ba? Kontra sila ng nanay niya. Kung matino ka, hindi mo para kambihan yung partner mo. Sabi mo sa partner mo, okay na yan, mag-ayos na kayo ng nanay mo naman yan. Family naman kayo. Di ba dapat yan na matinong partner? Actually, Papa Jack, nagsabihan ko naman. Hindi ko narinig yan. Hindi yan nakwenta mo sa akin. Na-interrupt ako, Papa Jack. Naku, na-interrupt. Hindi, Papa Jack, pinagsabihan ko talaga siya. Ang sabi ko nga sa kanya, kung ano man yung mess namin nung sister-in-law niya, sa amin na lang yun.
Kaya lang kasi Papa Jack, ayun siguro ito si Sister-in-law, dinadamay yung parents. Ang akin lang naman, Hmm. hindi sa ayaw kong makipag-ayos, Papa Jack. Sa totoo lang, gusto ko makipag-ayos. Kasi once na nagkaanak kami, magiging pinsan yung anak niya. And connect na yun. Nakakonekta na din ako sa Okay lang mo kanya. ayusin. Hindi ko pa alam, Papa Jack, Hmm. masyado pang masama yung loob ko sa ngayon. Ano, Sa totoo ano lang, ba kasi Papa Jack, kinakasama ng loob mo na worth it na ikasama ng loob? Sige nga. Oh, let's make sense of it. Oh, if it comes down to it, ano ba kasi yun? Wala naman talaga eh. kasi Nagkainisan Papa lang Jack, kayo ang eh. kinakasama ng loob ko. Na ano, yung tinapay, yung electric fan, yung damit na ano pa? Di ba ang babaw? Totoo lang. Ang tama itong tinawagan mo, Nakatawa na petty. nababaw, Papa Jack. Tama to, petty night. Ang petty-petty nyo. Alam mo kayo talaga. Alam mo kayo, i-sponsoran ko kayo, kayong mga apat na dayo dyan. Ha, mag-banding kayo, ako nang bahala, papalabor ko kayong lahat. Ililibre ko kayo doon. Ang kukulit nyo eh. Hindi worth it pag away. Ano ba yung labor? Ano ba kasi yung labor? Ano ba yan? Ay, ahitan Walking pala yun. pala yun. Sorry. Iba pala. Okay. Jollibee na lang pala. Ba't ba labor? Ano? Sorry. Mali. Iba pala yun. Waxing pala yun. Oh, sorry. Ayun nga, Papa Jack. Wala naman, hindi ko naman intention na wala sa intention ko na patagalin o whatever. kung Patagalin, ano. 1 year na kayo hindi okay. Wala kang intention patagalin. Kasi Papa Jack ang iniintay ko. Wala akong ginagawa sa kanya eh. Ako pa bang lalapit? Pwede wag ka lumapit. Wag mo na sabihin na, na gusto mo maayos. You cannot claim both. Hindi mo pwede sabihin na nag-aantay ka ng lapitan ka pero gusto mo maayos. Kasi hindi magkatugma yung dalawang yun. Pangatawanan mo na lang na ayaw mo sa kanya kaysa sabihin mo na gusto mo maayos at nag-aantay ka lang kasi hindi magtutugma yun. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na ako pa ba lalapit pero gusto mo maayos. Ano yun? Siguro lang kasi Papa Jack masama lang yung loob. Wala kayong pinag-awayang worth it. Maniwala kayo sa akin. Pag naging magkapamilya kayo niyan, pag officially part ka na ng family, mas maraming malalaking bagay ang pwedeng pagtalunan. Yung mga ganyan, ano na pala nyo dyan? Sige nga, dali, ano na pala nyo dyan? Sa kanya, Papa. Oh, diba, sa kanya. Ikaw nga, hindi mo nga kaya sabihin baka may kinalaman ka rin sa mga kinasakit ng ulo nyo pare-parehas eh. Wala ako, Papa Jack. Hindi ikaw na perfect. Sige, hanggat di mo kayang aminin that you played a role on this, na ikaw lang, kasi palagi mo ba tatanggapin niya na wala ka rin kasalanan? Hindi, ganito lang, Papa Jack. Hindi, tinatanong Siguro kita. may mali ako. Hindi yun, tinatanong. Siguro may mali ako. Sige, May mali ako. ano mali mo? Hindi ko kasi, Papa Jack, malaman kung bakit napunta siya doon sa part na hindi niya na lang ako bigla pinansin. Na okay pa naman kami. Kahapon nagiinuman pa kami. Bigla na lang din niya ako pinapansin. Na may nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Eh, kung matino-tino- madali akong kausap. Kung matino-tino ka, imbis na nagwa-wonder ka sa gilid ng wall, di mo siya tanungin. Oy sis, ano ba? Di mo nakausap? Di ba? I mean, if you're really a genuine person, you'd do that eh. I mean, if you really treat each other like family, you'd do that. May problema ka ba? Baka may nagawa ko ha. Baka nabiro kita. Baka naiinis ka sa akin. Mahirap ba yun kung talagang totoo yung sinasabi mo? Hindi mahirap yon, pero hindi. Madali rin sa'yo na hindi kayo mag-usap kasi hindi rin totoong family ang tingin mo sa kanya kung ganyan ka lang din ang pakikitungo mo. Okay naman ako. Ikaw na okay. Sige na, ililibre ko kayo ng labor. Mag-banding kayo. Sagot ko na. Ayoko, Papa Jack. Ano ba kasi? Sabi, ba't ba labor? Naisip ko lang. Malay ko bang ano yon? Waxing yun ng ano. Kipify. Ayun. Ayun nga, kung may mali man ako siguro. Siguro naman, di naman siguro siya ganon kaan. Di, alam mo, pag kiniklaim mo na ganyan, di ba? You are trying to undermine your participation in the problem. Kung may mali man ako, hindi naman siguro ganon ka ano. So, eto, sige, let's be realistic. Kung sakaling maghaharap kayo, yan ba tatanggapin niya kasalanan lang niya ito mag-isa? At ikaw wala, biktima ka ng pagsusungit niya, ganun ba yon? Hindi rin niya tanggapin yan. If you want to come into terms kayong dalawa, you have to take accountability rin.
Mm. Di ba? Hindi po pwedeng wala kang kinalaman sa problemang ito. Ang di ko lang kasi mag-gets talaga, Papa Jack, bakit ganun yung ano, parang okay naman yung mga Wala kayong pinakita. pinag-aawayang worth it. Tingnan mo, hindi mo masabi sa akin specifically. Nakakatawa yung away ninyo eh. Totoo lang. Totoo. Di ba? Alam mo kung matured ka, Bel? Hindi ito para Hmm. maging problema. Hindi ba kayo nahiya sa nanay? Ini-stress nyo yung nanay ng mga jowa nyo? Kayo itong mga dayo dyan, di ba? Ima- kung matino-tino kayong lahat na apat dyan, you are not going to make the mom feel obliged to choose a side. Hindi para Hmm. maramdaman niya mamimili siya sa mga in-laws niya. Dapat kayo magtitino kayo on your own. Kayo itong mga ano dyan eh. Pero hindi, kasama ka sa away. Di ba nakakahiya yan? Ano lang, Papa Jack, kasi yung sa akin lang naman, ito lang, wait lang, Papa Jack, i-clear ko lang yung side ko lang talaga. I-clear ko lang kung bakit ko talaga in-invite at bakit gusto kong makausap yung girlfriend ng kapatid ng partner ko. Sige, try. Sige, Papa Jack. Lakasan mo. Kailangan marinig ko yan. Ano ba ang dahilan mo? Kasi Papa Jack, lagi siya sa akin nagsusumbong. Ngayon ako, napagod na din ako. Tapos ang sabi niya pa sa akin, sabi niya, ate, kasi gusto niya talaga makausap para tapusin na. Sabi ko, kahit anong gawin mo, hindi ka maiintindihan ng isa. Kasi nga, kakagaling nga lang sa disgrasya. Sabi ko, aminin na natin sa hindi. Sabi ko, lifeline niya yung asawa niya ngayon. Kasi ikaw, may anak ka din. Sabi ko, may anak din siya. Breadwinner siya ng family nila. Hindi niya maaalagaan. So sabi ko sa kanya, tigilan mo na. Kung mag-message sa'yo, i-block mo. Kung may gagawin na. Kasi Papa Jack, ang sinasabi niya, ganyan, ganito. So yun lang yung pinaka-purpose ko, bakit ko. Saka hindi nga pala ako nag-invite, Papa Jack eh. Ang nag-invite yung mga kasama ko. But it was your place. Mali ka pa Yun nga, Papa rin. Jack. No, Mali no, pa rin no, ako. no, 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 no. You cannot justify. You cannot. There's no part of it that you can clear your name. It's still not your business. Diba? You're dipping your fingers into a jar that's not yours. Diba? By doing what you did, you made the other two girls there to choose a side. And that will trickle down the stress sa nanay. Mali ka pa rin doon. Kahit balik-balik mo yung panty mo, mali ka doon. Very wrong ka doon. Yan. Maling-mali ka doon. Actually, Hindi Papa mo nga, Jack. that's not your business to begin with. Di ba? Ano ba, yung mag-asawa na naghiwalay, nag-aayos nga, kaya nga, di ba, malay mo, blessing in disguise. Hindi na sabi na tama na aksidente, blessing in disguise, baka yun ang Yun dahilan, nga, parang Papa balikan Jack. sila. In-invite mo pa rin, party pa din yun, in-invite mo pa rin. Kung gusto mo lang kausapin yun, hindi mo kailangan invitein yun. Pwede mo PM yun eh, pwede tawag lang yun eh. There's no part of this that you can justify that part. You are wrong. Yun nga, Papa Jack. Yun din sabi ng mami ko. Sobrang mali ka Inopen ko din doon. sa kanya. Wala ka sa lugar sa part na yun. Ba't mo kailangan makialam ka? Family dynamics nila yun. O di halimbawa, tinan mo to ha, anong repercussion yan? O, dalawa ng bilas ang galit sa'yo. Pag yung nagbalikan mag-asawa, tuluyan nagbalikan, di busit na sa'yo yung isa doon, dalawa na. Kasi in-invite mo yung girlfriend, karibal niya yun eh. Ilagay mo posisyon mo doon. O di dalawa na yung galit sa'yo, kapalagay makakalimutan pa niya yun? Oh. Diba? Pangingialam yun. Mali ka doon. Yun nga, Papa. Very wrong Inopen ka ko doon. din yan sa Ha? Inopen ko din yan sa mami ko. Same exact Oh, see? words. Pagalitan ka rin, di ba? Mali ka doon. Very wrong ka doon. Alam mo, Bel, alam mo, I seldomly say this, pero napaka-immature ng away ninyo. Actually, Papa Jack, di naman ako na din, na parang very, hindi naman. Stop patronizing na lang na sinabi ko yon. Gumawa ka lang ng paraan. Kung talagang naniniwala ka immature yung away ninyo.
Yun nga, Papa Jack, di ko na lang siya pinapansin. Di wala ka rin tinulong. Anong point niyan? Yung talagang ano, di ba? I mean, nakakabawas ba ng pride? Ayusin mo yan for the sake of the family of your fiancé? Hindi nakakabawas ng pagkatao yan. Yun nga, Papa Jack. Yun, ano lang, masama lang talaga yung loob ko sa mga sinabi niya sa akin. Kasi kung may problema man siya sa akin, ang dali-dali kong kausap. Sana kinausap niya na lang ako. Hindi niya na pinarating dun sa sana kabila. kinausap mo na siya, hindi kanya pinapansin. Same thing applies to you. Kwento mo to, sinusundan ko lang yung kwento mo eh. Bigla na lang po niya, hindi ako pinansin. Ba't di mo na siya kinausap? O di parehas kinaugali? O di ba, ikaw nagkwento, bigla na lang po niya ako hindi kinausap. O, di ba, wala ka rin namang ginawa. O, pareho kayo. Ba't mo hinaantay sa kanya yung approach na hindi mo rin ginawa? Wala, sorry, alam mo magugulo yung pamilya niyan dahil sa inyo mga joiner. Kawawa yung jowa mo. Kasi siyempre kahit anong mangyari, kakampihan ka niyan, jowa ka niyan eh. Diba? But in the process, it's ruining the dynamics of his family. Huwag niyong hayaan yun. Dapat i-preserve niyo yun. Huwag niyong hayaan na may stress yung nanay. Hep, hep. Sorry. Yan. Kawawa yung nanay. Nanay, mapipilitang Ako may naman, Papa kampihan. Jack, lagi ko namang kinakonsider talaga yung mami talaga ng partner ko. Kasi nga ayoko, lalo na ngayon na may problem silang ganyan nga doon sa kapatid niya ng partner ko. Very sensitive ako sa kung ano man yung malalaman niya, kung may malalaman man siya patungkol sa akin, sa amin, sa ano. Kaya nga sabi ko nga sa partner ko, kung ano man yung mga ino-open ko sa'yo, sa atin na lang yun. Hindi para iparating mo pa sa nanay mo. Kasi ako nag-ano lang naman ako eh. Naglalabas No, ako sa yan. nanay. Alam mo, sorry ah. Hindi ko alam mo, totoo lang, Bel. Hindi ko maintindihan kung alam mo kung anong ginagawa mo dyan. Let's follow that logic. Maganda tong kwentuhan natin. Marami natututo ngayon. Hindi parating ko pa sa'yo, di ba? Ako nagsabi lang ako sa'yo. Yan ang dialogue mo, tama? Diyos ko. Bel, ang lalaki, task-oriented yan. Pag sinabi mo sa lalaki yan, ang dating sa kanya, hindi para kinikwento mo lang. Ang dating yan, pinapagawa mo ng solusyon sa kanya yung problemang yan. Yun ang dating sa lalaki niyan. Hindi pa pwedeng wala lang siyang gagawin. So when you tell a guy something, especially if it's a problem, to a guy's point of view, sa utak niya, problemang kailangan niya i-solve yan, and he did. So hindi mo pwede sabihin na, hindi, kinuwento ko lang sa'yo eh. No. He has to do something about it because you told him. Ngayon, kasalanan pa niyang ginawa niya ng paraan. Hindi naman niya ng paraan dyan. Kayo mga joiner, magkasundo-sundo kayo. Saan ba yung ahitan ko dito? Naku. Bago yung planuhin niyang kasal niya magjowa, ayusin niyo muna yung family dynamics. Alam mo kung anong pinakamali sa usapan natin? Hindi ka willing admit na may kasalanan ka. I had to squeeze it out from you. After natin mag-usap, maybe loosen up a little bit, no? Wala kang kikitain diyan. There's no gain, no? Walang ganansya sa away na 'yan. Wala. No one will benefit. Stress lang sa lahat 'yan. Di ba, ayusin nyo na yan. Diyos ko, anong pinag-aawahin nyo magbilas? Wala namang kikitain dyan. Kung kikitain kayo dyan, makikisali ako sa away ninyo. No? Wala namang kikitain dyan. Kawawa yung jowa mo. May stress yung jowa mo. Ano ka ba? Mamaya, pag na-stress yung jowa mo, lahat hindi makapasa sa screening. Madamay, di ba? Ngayon po ba ito, bibigay ko yung pangalan mo para di ka, Sabihin mo. ma-upload. Napagalitan ako niya kasi ni-stress daw kita, sabihin mo. Hindi mo niya ako ma-offload, no?
Wala akong illegal na ginagawa, no? Okay lang yan, Papa Jack. Wala namang ganun, Papa Jack. Hindi naman sila Tama. masyadong Anyways, I hope that you fix this. I hope that the initiative will come from you. Be the bigger person. Mahirap ba yun? Be the bigger person? Family yan eh. Kung magkakatrabaho kayo, di okay, di huwag kayo mag-usap-usap. Pamilya yan eh. Di ba, alam mo, when you marry a person, you are soon going to marry each other. When you marry a person, you marry the entire family, whether you like it or not. You will be married to that family. So, ayun pa lang, umpisaan nyo na. Okay? May tanong lang ako, Papa Jack. Ano yun? Hindi ko lang alam kung ano. Ano yun? Siguro validation na lang siguro yung Okay, go ahead. kung ano ba, kung valid ba yung naramdaman ko sa mga nalaman ko mga pinagsabi niya sa akin after all. Gusto mong sagutin pa natin yan? No. No, pointless na sagutin yan. It will just fuel, di ba? Ma-justify pa yung, mapa-fuel ka lang into a wrong emotion eh. Ba't kailangan pa sagutin yan? Anong matutulong sa pagkatao mo yan? Napaka-egotistic naman para sagutin pa natin yan. Sabagay. Kailangan i-validate ka pa. Ano ba? Nakakamatay ba yan? Nakakabuhay ba yan pag i-validate ka? Hindi naman. That's a very, that's a telltale sign of immaturity. Ba't kailangan i-validate ka pa? Wala kang pagkakaiba dun sa mga nasa fast food na hindi lang mapagsilbihan ng tama. Kailangan ko makausap yung manager para ma-validate yung kanilang nararamdaman. Yeah, mga taong ano. Totoo. Ganyan. Anong point niyan? What's the point? Yeah. To feed your ego? Ganon? Ilang purpose nun? Nasaan ba yung jowa mo? Anong number ng jowa mo? Tatawagan ko ang jowa mo? Hindi mo siya tatawagan. Kakamustahin ko lang. Sabihin ko, pre, hindi ka ba nai-stress sa jowa mo? Apaka-petty nito. Tumawag sa petty night. Sabagay. Yung kasi, Petty night yan eh. sabagay. Yung kasi title lang show eh. Palitan ko title lang show nito. Di ba? Gagawin kong Talk Mall night. Dedicated sa Talk Mall na yon. Talk Mall yun eh. Kasi mo na yan. Bawasan mo stress sa buhay. Ano? Bel, ano ka ba? Ang dami mga bagay na dapat problemahin yung nakakayaman. Wala kang kikitain dyan. Diba? Kasalanan talaga ng sliced bread yan eh. Papa, makikipagbati ako sa kanya, bigyan ko na lang siya ng Hindi naman kailangan makipagbati. Yung mga hindi naman bati agad. Yung mga small gesture. Diba? Like halimbawa, i-heart mo yung mga maliliit, diba? Micro gesture. Dinak niya nga ako, Papa. Diba? Tagal na. Padala mo na. I'm sure that pag one day, pag nakapagkwentuhan kayo niyan, may sariling reason yan. Baka hindi mo lang nakikita kasi di kayo nag-usap. Diba? Sige na, salamat. Itulog mo na yan. Ano bang work mo? Ay, ano ka pala, di ba? Admin ka sa ano? Saan? Engineering company. Talaga. Padala mo ako ng 2 kilong pako, ha? Ako ng ano na lang. Semento. O, ganun, ha? Ano bang semento gamit nyo? Nation Cement. Ganun. Ha? Iba-iba yata. Bawal site kasi, Papa Jack, parang iba-iba din. Depende din kay contractor. Sige. Anyway, salamat, ha? Ano na lang, 2 bag ng estuko. Ha? Estuko finish. Mag-ingat palagi. Salamat sa pagtawag, ma'am. Thank you very much po. Bye-bye po. Bye po. Ayan. Yan po yung ating caller, mga kaibigan. Si Belle.